A pleasant day, everyone. Before we proceed into our presentation, let me formally introduce myself. I am Mark Louis B. Santos from BS Entry 1A, and today we will tackle the UDHR or the Universal Declaration of Human Rights. First, i-define muna natin kung ano yung UDHR sa madaling salita. Una is yung universal. So, universal, it means panglahatan. Ako, ikaw, sila, tayo, tayong lahat. Then the Declaration of Human Rights, dito naman nakasaad yung mga karapatang pangtao. So, pagka pinagsama yon, Universal Declaration of Human Rights, dito nakasaad lahat ng karapatang pangtao sa buong daigdig. So, we will now define the UDHR based on the sources. So, what is UDHR? UDHR is a global document that states the basic rights and freedom every person is entitled to, regardless of who they are or where they live. So, as I stated earlier, yung UDHR nga is a global document. So, it means pambuong daigdig. At dito nga daw nakasaad yung mga karapatang pantao kahit na sino pa man or saan pa man sila nakatira. Or halimbawa, maitim ka man, maputi ka man, matangkad ka man, maliit ka man, ano man yung kasarian mo or saang race ka man, dapat na natatanggap mo or malaya kang nakakikilos at natatanggap mo yung mga karapatan mo. So, kailan nga ba nabuo yung UDHR? The UDHR was adopted by the United Nations on the 10th of December 1948. So, bakit nga ba itinatag naman yung UDHR? So, yung mga panahon kasi na yun, kayari lang ng World War II. And they aim to prevent the recurrence of atrocities like the Holocaust, aiming to guarantee fundamental rights, dignity, and peace worldwide. So, paano naman nabuo yung UDHR? So, yung UDHR is nagkaroon ng United Nations General Assembly noong December 10, 1948 nga, and nagkaroon ng 48 na favor na nation. Meron din namang against, and then yung may 8 ding abstention. So, yung total members, out of 58 members ng UN, yung time na yun, 48 yung bumoto na pabor silang gawin yung UDHR. Meron din namang 8 nation na nag-abstain or hindi bumoto, yun nga yung Soviet Union, Ukrainian SSR, Belarusian SSR, Yugoslavia, Poland, Czechoslovakia, South Africa, and Saudi Arabia. Meron din naman 2 nation na hindi bumoto at yun nga yung Honduras and Yemen. So now, sino-sino naman yung mga committee or yung mga tao na nagsagawa and naglakad na mapatupad yung UDHR? So, yung mga tao na yun is sila Eleanor Roosevelt. Siya yung nag-chaired and nasa drafting committee, using her influence to steer the process to completion. Next one is the Rene Cassin, composed the first draft of the declaration. Siya yung unang gumawa or yung nag-draft ng UDHR. The third one is John Humphrey, director of the UN's Human Rights Division, responsible for the first preliminary draft. The fourth one is Charles Malik, committee rapporteur from Lebanon. And then the last one is Peng Chungchang, vice chairman from China, ensuring a global perspective beyond Western ideology. So, syempre, merong mga bansa na sang-ayon sa paggawa ng UDHR, and sa panahon ngayon, meron din namang mga bansa na hindi sumusunod sa mga patakaran ng United Nations at tinatawag nga silang rights violating governments, pwede ring repressive regimes or societies, pwede rin namang authoritarian states, human rights abusers, or totalitarian state. So, ano-ano nga ba yung mga possible countries na hindi sumusunod dito? The first one is the North Korea. Alam naman natin na
meron silang sariling pamamalakad. Second one is Eritrea, Iran, China, Saudi Arabia, Syria, Myanmar, and Turkmenistan. So let's dive deeper on the founder of the UDHR. Isa sa pinakamahalagang founder ng UDHR is si Eleanor Roosevelt. Nabuhay siya noong 1884 and namatay noong 1962. She was an American political leader, diplomat, and an activist who served as the First Lady of United States from 1933 to 1945. Asawa nga siya ni President Franklin D. Roosevelt and pamangkin siya ni President Theodore Roosevelt. She became the longest serving First Lady in the U.S. history and is widely credited with redefining the role from a ceremonial hostess to an active political force. So, sinabi ko nga kanina na Eleanor Roosevelt is an activist. So, kilala siya dahil isa siya sa mga nagbago ng pagpapatakbo ng sistema ng isang gobyerno. So, moving on, balik tayo sa UDHR. So, sinabi nga kanina na ang UDHR is a global document. So, as we can see on the picture, hawak-hawak ni Eleanor Roosevelt yung unang copy ng UDHR at dito nakasaad yung halos 30 articles na nagsasaad ng mga iba't ibang karapatan pang tao. So, fun fact, yung global document na yan, it is also translated over 500 languages that was available globally. So, now, ano naman yung connection ng UDHR sa science, technology, and society? So, in science, the UDHR connects human right to science by ensuring everyone can benefit from scientific progress, promoting ethical and fair use of technology, supporting freedom of research, and guiding responsible scientific development for the good of all. So, ang example nga po niyan is yung mga gamot or halimbawa na nga lang po nung sa nagkaroon ng pandemic, yung COVID-19, yung UDHR is ini-aim nila na lahat ma-benefit or makatanggap ng benefit sa mga scientific progress. Halimbawa nga po nung nakagawa na ng vaccination for the COVID-19, nilalayo ng UDHR na lahat tayo is makatanggap nun. Kumbaga, no one left behind. Sabi nga, di ba, sa UDHR, dapat lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo may karapatang makuha yung benefits ng bawat isa. So, sa vaccination, halimbawa nga nun, kahit saan ka nakatira, kahit ano man yung lahi mo, gender mo, kulay ng balat mo, dapat lahat tayo is mabe-benefitan nun. Halimbawa naman sa mga technology na nakapagpapaganda ng buhay ng tao, halimbawa may na-discover na gamot sa cancer. Halimbawa na lang yung sa cancer. Ina-aim ng UDHR na lahat tayo mag-benefit doon. Hindi pa pwedeng sa mga mayayaman lang nakaka-access at yung mga mahihirap hindi makaka-access. Hindi rin naman po pwede na dahil iba yung gender mo is hindi ka na po pwede doon. Kumbaga, yung UDHR na connection sa science is dapat lahat tayo na be-benefitan ng mga scientific progress and yung technology na nakikreate sa science. The next one is the technology. Ano naman nga ba ang connection ng technology sa UDHR? The UDHR connects human right to technology by ensuring everyone can benefit from technological advancement, promoting ethical and fair use, supporting innovation, and guiding responsible development for the welfare of all. So, yung UDHR naman is ina-ensure niya yung kaligtasan ng bawat isa. Yes, magbe-benefits tayo sa mga technological advancement and at the same time, napapangalagaan din ng UDHR na sa paggamit ng technology is napapangalagaan din ng UDHR yung kapakanan ng bawat isa. Halimbawa nga nito is yung AI. Yes, makatutulong yung AI pero at the same time, ini-aim ng UDHR na maging ligtas tayo sa paggamit ng AI.
maging responsible tayo sa paggamit ng AI. Halimbawa naman is yung sumunod na halimbawa is yung Internet of Things. Halimbawa niyan is yung mga gamit natin sa bahay, yung mga Wi-Fi. Ine-aim ng UDHR na magkaroon tayo ng pagkakapantay-pantay sa paggamit or magkaroon tayo ng equal access sa paggamit ng mga technological advancement. And at the same time, ine-aim din ng UDHR na maging ligtas tayo sa paggamit nito. So, ano naman yung connection ng society, ng UDHR sa society? UDHR connects human rights to society by promoting equality, protecting human dignity, ensuring freedoms, and guiding action that contribute to the welfare and fair treatment of all people. So dito naman sa part ng society, pinagkukonekta ng UDHR yung mga tao sa pagpopromote nito ng equality. Dapat lahat tayo pantay-pantay, walang lamangan, walang kulang. Pinoprotektahan din tayo ng UDHR or pinoprotektahan din ng UDHR yung mga dignidad ng bawat tao at ine-ensure din nila na malaya tayo and nag-guide yung mga actions natin na makapagko-contribute pa sa society natin at mas ine-aim din ng UDHR na hindi lang sa atin kundi pati sa mga kapwa natin magkaroon tayo ng pantay na pagtrato sa kanila. Halimbawa nga nito is yung gender equality. Ini-aim ng UDHR na kahit anong gender mo, halimbawa yung sa men and then sa women, alam naman natin di ba na may stereotyping pagdating sa kasarian ng isang tao. Halimbawa sa lalaki, sila lang yung kayang gumawa ng mga mabibigat na task while yun sa mga babae is sa mga pambahay-bahay lang sila. So ini-aim ng UDHR na iwasan yung ganong system. And then the next one is yung freedom. Kumbaga, ini-aim ng UDHR na maging malaya tayo sa pagkilos natin, yung walang pangamba and walang magde-judge sa atin. So as we can recall on the discussion earlier, I stated there that the UDHR has or have 30 articles. So i-discuss lang natin siya briefly, but we were not focused on the 30 articles. We will focus on the 3 articles that was related on our subject. So, first article is the equality and freedom. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Number 2, freedom from discrimination. Everyone is entitled the right without discrimination. Number 3, right to life. Everyone has the right to life, liberty, and security. Number 4, freedom from slavery. No one shall be held in slavery or servitude. Number 5, freedom from torture. No torture or cruel, inhuman, or degrading treatment. Number 6, right to recognition before the law. Everyone has the legal recognition everywhere. Equality before the law. Number 7, all are equal before the law. Number 8, right to legal remedy. Right to effective remedy by competent courts. Number 9, freedom from arbitrary arrest. No arbitrary arrest, detention, or exile. Number 10, right to fair trial. Full equality to a fair public hearing. Number 11, presumption of innocence. Innocent until proven guilty. Number 12, right to privacy. Protection against arbitrary interference with privacy, family, home, or correspondence. Number 13, freedom of movement. Right to move freely and live or returns to one's country. Number 14, right to asylum. Right to seek asylum for persecution. Number 15, right to nationality. Right to a nationality and to change it. Number 16, right to marriage and family. Adults have the right to marry and found a family with free consent. Number 17, right to own property. Right to own property alone or with others. Number 18, freedom of thought and religion. Freedom of thought, conscience, and religion. Number 19, freedom of expression. Freedom of opinion and expression. Number 20, freedom of assembly and association. Right to peaceful assembly and association. Number 21,
right to participate in government, right to take part in government and free elections. Number 22, right to social security, entitled to social security and economic, social, and cultural rights. Article 23, right to work, free choice of employment, just pay, and form unions. Article 24, right to rest and leisure, right to rest and reasonable working hours. Article 25, right to adequate living standards, right to food, clothing, housing, medical care, and security. Article 26, right to education, right to free and compulsory elementary education. Article 27, right to participate in cultural life, right to cultural participation and protection of intellectual property. Article 28, right to social and international order, right to social and international order where rights can be realized. Article 29, duties to the community. Individuals have duties to others and the community. Number 30, freedom from state interference in rights. No state, group, or person may destroy these rights. So moving on, here are the 3 articles that we will tackle, and it was very relevant to our subject, the STS. This is the Article 12, 26, and 27 of the UDHR. Implication for science, technology, and society. The first article, Article 12, right to privacy. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. So dito sa Article 12, sinasabi dito na dapat lahat tayo protektado, walang makikialam ng privacy natin, ng pamilya natin, ng bahay natin, or walang aatake sa mga reputation natin. Paano naman yung relevance nun sa STS? So halimbawa nito is yung mga Internet of Things or yung kagaya ng mga facial recognition, mga biometric data, yung mga nagko-collect ng fingerprint. Syempre alam naman natin na sobrang dami ng nako-collect na data ng mga ganun, and syempre pagka hindi na i-store ng tama yon or hindi na encrypt ng tama yon, syempre nagkakaroon ng concern regarding doon dahil halimbawa na-exploit yung mga data natin. Syempre nilalabag na nun yung Article 12 na right to privacy. So halimbawa nga ng mga challenges sa Article 12 is una, yung pangingialam ng gobyerno or yung mga corporation sa mga kagaya ng halimbawa sa social media, at natathreatens ito yung individual privacy. Halimbawa nga dito is yung nakita ko or na-site ko sa internet na pinamagatang a UK government order threatens the privacy and security of all internet users. So ano nga ba yung nangyari dito? Dito sa challenges na to is sinasabi ng United Kingdom or the UK government, inutusan nila yung Apple company na mag-provide ng access sa mga encrypted data ng user nito. So alam naman natin na ang Apple ay isa sa pinakamalalaking company pagdating sa technology. So syempre wala namang magagawa yung Apple doon kundi sumunod. So ang ginawa ng Apple is ni-remove nila yung advanced data protection ng iCloud nila. So that's why yung UK government is nakaka-access na sa mga privacy data ng mga taong gumagamit nito. Di ba nga ang sabi nga sa Article 12, dapat lahat tayo may pagkakataong itago yung mga pagkakakilanlan natin, maging safe yung mga identities or yung mga data natin. And dahil sa naganap doon sa mass surveillance ng government, sa pangalam ng UK government, nalabag nito yung Article 12 na right to privacy. Second one na example para sa Article 12 is yung mga data breaches or yung mga pagkalat ng mga information ng tao nang hindi nila nalalaman. Halimbawa nga nito is yung Equifax data breach.
So, ano nga ba yung Equifax data breach? Dito sa Equifax data breach, isa sila sa largest customer crediting report agency sa US. So, noong 2017, in-announce nila na nagkaroon ng data breach yung system nila na ibig sabihin ng data breach is kumalat or nag-exploit yung data ng mga user nila or ng mga customer nila without knowing. So, dito, sinasabi dito na kumalat yung mahigit 148 millions American na data at kasama sa mga nakalat na data dito is yung mga pangalan ng users nila or yung customers nila, kung saan sila nakatira, kung ano-ano yung mga number na gamit nila, kung kailan sila pinanganak, tapos yung mga social security numbers. So, sabi dito, tinatayang mahigit kumulang 209,000 consumers ang na-data breach sa pangyayaring ito. So, hindi naman din inaasahan ng Equifax na magkakaroon ng ganun. So, that's why hindi nila na-predict. So, dahil nga doon sa pagkalat ng mga data ng customer, isa rin yun sa nakakalabag sa Article 12 ng UDHR na right to privacy. The third example is the lack of transparency in how data is used or shared by tech companies. So, dito, sinasabi dito na isa rin sa challenges para sa Article 12 yung kakulangan ng transparency or pagpapakita ng report ng isang companies. So, dito nga sa third example natin, yung sinabi ng Transparency International na sa among 124 firms, yung UK yung may pinakamagandang transparency report, while yung Chinese companies and several US technology giants, sila naman yung may mga worst report. So dito sa Article 12, nalalabag yung right to privacy dahil kinakailangan nilang magbigay ng transparency report, like kung paano sila nagbabayad ng tax, kung paano sila gumagastos, kung paano nila pinapatakbo yung company, and nilalabag dito yung karapatan ng company na itago yung ibang report kasi needed nilang ilabas lahat-lahat ng report kung paano nga sila gumastos. So, doon pa lang nilalabag na yung karapatan nila na itago yung or maging confidential yung mga kilos nila. The next article is Article 26, Right to Education. So, it says here that everyone has the right to education. Lahat tayo dapat may karapatan na makapag-aral. Walang mahirap, walang mayaman, walang maitim, walang maputi. Dapat lahat makapag-aral. So, technical and professional education shall be made generally available. So, sabi nga dito, dapat lahat available. Kung ano man yung gusto ng bata na pag-aralan, dapat available. Walang bias, walang mayaman, walang mahirap. Lahat dapat magbe-benefit sa pag-aaral. So ano nga ba yung relevance nun sa pinag-aaralan natin na STS? So halimbawa nito is yung nagkaroon ng COVID-19 pandemic and lahat is inaatasan na gumamit ng online learning modalities tulad ng mga online platforms. So, dapat daw lahat tayo nagbe-benefit doon. And yung mga AI, paggamit ng AI, dapat hindi lang kung kanino available yung AI, hindi dapat pili kung sino lang yung mga pwedeng gumamit nun. So, ano-ano nga ba yung mga example ng challenges para sa Article 26? Yung una is yung digital divide. So, ano naman yung tinatawag na digital divide? Yung digital divide is yung unequal access sa internet and devices. Halimbawa, kapag ako mahirap, syempre, limited lang yung pagkukunan ko. Limited lang yung mga kagamitan ko. Halimbawa, sa internet, kapag mahirap ka, syempre, limited lang kung gaano katagal mo magagamit yung internet na yon. That's why nalalabag yung
Article 26 dahil dapat nga lahat tayo nagbe-benefits pero yung ibang mga bata is hindi nila natatanggap o hindi sila nakapagbe-benefits na maayos dahil nga sa kakulangan sa gamit or sa mga internet connection. So halimbawa nga dito na nakita ko na report na sinabi ng Syracuse University, dahil sa digital divide, nalilimit yung students' ability na nakapag halimbawa gumawa ng homework, mga assignment, may needed silang i-search. Halimbawa na lang kamo sa paggawa ng research. Di ba, kinakailangan doon or required doon na magkaroon ka ng laptops or cellphones tapos internet. So, syempre, yung mga financially unstable or yung mga financially challenged na mga bata, hindi nila nakukuha yung tamang benefits para sa kanila dahil nga sa pagkakaroon ng digital divide. So, nalilimit yung galaw nila. Hindi sila nakatatanggap ng dapat na benefits na mas makukuha nila compared doon sa iba na may mga gamit. So, that's why yung mga students na yon nahihirapan sila na makasabay sa academic performance nila, nahihirapan kung paano sila makapag-execute ng mga idea nila dahil nga nagkakaroon ng limitations beyond dun sa mga kagamitan na kailangan nila para matuto sila. So next example para sa Article 26 is yung algorithmic biases. So ano nga ba yung algorithmic biases? So di ba sa isang website may algorithm. Then yung algorithm na yon is siya yung nagpapatakbo or kung paano nagwe-work yung isang website. So sa algorithmic biases naman is halimbawa nito, yung isang student na nag-apply ng college admission test is mayaman and yung isang student naman na nag-apply para sa college admission test is mahirap. Kapag kasanay yung website na pinipili ng website is mayaman, after years, pagka nasanay yun, so ang pipiliin niya ulit is yung mayaman. So that's why nagkakaroon ng bias. Nagkakaroon ng hindi pantay na pagtingin yung algorithm ng website na yon para sa dalawang estudyante na gustong mag-apply sa college admission test. For the next article, Article 27, Right to Cultural Participation. It is stated here that everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community. So sa Article 27, sinasabi dito na lahat tayo ay dapat na malayang nakikilahok or may karapatan tayong lumahok sa anumang gawaing pangkomunidad. And it is also stated here that we need to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit. So sa pagdating naman sa mga scientific advancement, tulad ng mga halimbawa sa mga gamot-gamot, dapat lahat tayo nabe-benepisyohan nun. So ano nga ba yung relevance ng Article 27 sa STS? So noon nagkaroon ng COVID-19 pandemic, yung mga pharmaceutical companies is gumawa ng or nag-research sila about sa COVID-19, and nung nakahanap sila ng vaccine, in-aim din ng UDHR na lahat dapat tayo mag-benefits nun. Hindi dapat itago sa mga sambayanan, kundi lahat dapat ay makagamit nun ng walang kinikilingan or walang pinipili. So halimbawa nga ng challenges na nagaganap sa Article 27 na Right to Cultural Participation is halimbawa may mga scientists na nakadiscover ng cure about sa cancer. Ina-aim ng UDHR na dapat lahat ng cancer patient is mag-benefits doon. Kumbaga lahat ng cancer patient dapat magamot or makagamit man ng kung anumang gamot or cure yung nanahanap ng mga pharmaceutical companies na yon. Pero ang nagiging challenge sa UDHR is kung sino lang yung mayaman at kung sino lang yung may pera na kayang bumili ng service na yon, sila lang yung nakikinabang. Kaya nalalabag yung batas ng Article 27 dahil hindi naman lahat nagbe-benefits doon sa na-discover na advancement na yon. Next is the ethical standards in technology development. The UDHR promotes ethical technology use by protecting individual rights, particularly autonomy and privacy.
So dito naman, sa paggamit ng technology is merong ethical na sinusunod or may ethical standards na inihayag yung UDHR para mas maging ligtas tayo sa paggamit ng kung ano-ano mang technological advancement sa ngayon. Next slide, balancing benefits and risk. Article 27 affirms the right to benefit from science, but biased AI in healthcare can violate Article 7 by disproportionately impacting marginalized group. So dito naman, UDHR is ine-aim nila na lahat tayo mag-benefits, at the same time, ine-aim nila na maiwasan yung mga risk. Halimbawa nga nito, yung sa Article 27, na dapat lahat tayo is mag-benefit sa mga scientific advancement. Pero, halimbawa nun, yung AI, dapat mag-benefit tayo doon. Pero yung pagiging bias ng AI, pwede rin yung makasama sa kalusugan natin. Lalo na kung hindi naman ganon kalawak yung scope ng AI pagdating sa mga marginalized group. That's why pumapasok yung UDHR para mabalance yung benefits and risk. For the last slide, the addressing ethical dilemmas. Emerging technologies like autonomous vehicles and gene editing pose ethical challenges. So halimbawa nga ng mga na-challenge yung UDHR na mga nag-i-emerge na technologies is yung mga self-automated cars like Tesla. Andyan din naman yung gene editing tool like CRISPR-Cas9 or yung clustered regularly interspaced short palindromic repeats na kung saan is naglalayong mabenefitan or makatanggap ng benefits yung mga tao or yung mga consumer na makare-receive nito. At the same time, meron din namang mga risk pagdating dito. Halimbawa, paano nga ba nakokontrol ng kotse yung sarili niya or paano nga ba mag-isip yung kotse para sa sarili niya? And then yung sa mga gene editing tool naman, paano naman halimbawa kung magkaroon ng aberya or mga hindi inaasahang pangyayari, may mali silang napag-combine. So, doon pa lang is maaari ng malabag yung ibang article. Halimbawa nga ng pwedeng malabag ng article dito is yung Article 3. Article 3 stresses that AI must ensure human safety through transparent ethical decisions. So, di ba, sinasabi sa Article 3 na ang lahat ay may karapatang mabuhay o yung right to life. So, dapat daw i-ensure ng AI yung human safety through transparent and ethical decision. And at the same time, di ba meron ding mga nagaganap na mga algorithm biases. So, meron pa rin, meron kang makukuhang benefits, but at the same time, meron pa rin mga risk na uncertain or hindi natin kadalasang nakikita at maaaring maganap. That's why the UDHR founded to protect our dignity and at the same time, matanggap natin yung mga benefits na para sa atin.